Ayun, so happy Sunday sa inyo guys. So tingin naman tayo ng mga blue chips ngayong araw na to. Tingnan natin kung ano yung mga nangyari dito sa mga previous na ni-review natin nung nakaraan. So ito po yung mga i-review natin, si SM, URC, GGS, MEG, Ali, Jollibee, lumitaw siya, si San Miguel Corporation, ICT at saka si MPI. So yun, as usual, don't forget to read po yung ating disclaimer. Okay? At dun sa mga bago nating kasama, lagi kong sinasabi, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka lagi dun sa mga vlogs po natin, kagaya ng ginagawa natin ngayon. So, daily yan, para kahit papano may idea ka kung saan patungo yung stocks na tinitignan mo po. At dito sa baba, yung mga bago nating kasama na nag-aaral sa stock market, so i-browse nyo na lang po kung mga technical indicators. Marami po tayong sample dito kung basic lang po yung pag-uusapan natin. At yung lagi kong ginagawa as a trader, nilagay ko dito sa mga building your fundamentals para naman doon sa mga risk management na kailangan mo. Kasi yung ginagawa po natin is may risk po ito. So, pwede kang mag-loss ng pera. So, actually, normal sa stock trading yan. Yun nga lang, kailangan ma-manage mo yung mga losses mo para in the long run, mag-gain ka pa rin naman dito sa stock natin, okay? At yung mga kasama natin, so hindi na kasi nakapag-add pa itong Facebook account natin, so puno na tayo, so pasensya na, marami tayong mga friend request dito, hindi ko na ma-add. So pwede, sundan mo na lang kung ano yung mga pinupost natin dito sa ating Facebook account from time to time. Pasyalan mo po tong channel natin para kahit papaano ma-idea ka kung ano yung mga pinag-uusapan natin. So, at dahil nga po hindi na natin ma-accommodate yung iba nating kasama, so gumawa tayo ng isang Facebook page. So, pinag-aaralan ko pa kung paano i-manage to. So, nag-post na ako dati nung nakarang araw ko ano yung mga pinost ko sa Facebook account. So, nilagay ko na dito. So, wala pang hard rule dito sa ating Facebook page. So, pwede kayong mag-post anything po basta related po sa stock market. And then along the way, ayusin na lang natin yung rules para kahit papaano medyo yung information na ilalagay po natin dito sa ating page is mag-benefit po tayo lahat. So sabi ko nga sa inyo, di ba, nag-aaral ako sa stock trading. So hindi pa naman tayo yung marunong talaga. So yung mga binabahagi ko sa inyo is daily experiences ko lang naman. So gusto ko dito sa page na to, magtulungan na lang tayo. So, kung merong, halimbawa, may makasama tayo na nahihirapan sa mga stocks, di tulungan na lang natin since yung iba sa atin is marurunong na. So, maggabay na lang tayo doon sa mga bago nating kasama. So, as much as possible, ayaw natin ng negative sentiment sa isang page. Kaya nga, hindi ako masyadong sumasama sa ibang page or group kasi ayaw ko pong nakakabasa man ng mga negative. So, although kasama yan sa stock trading natin, so yun na nga, nagtitrade ka, puro negative, and then yung makita mo dun sa mga groups is negative din naman. So, as much as possible, mga positive na makakatulong sa ating mga kasama. So normal naman talaga na merong mga hindi inaasahang pangyayari sa stock trading. So, as much as possible, wag na nating i-down yung mga kasama natin bagkus tulungan na lang natin sila. So, yun yung main reason kaya tayo gumawa ng page natin. Ayan, so, ayan, konting plugging. At dun sa mga mahilig sa news na kagaya ko, so, follow mo lang ako dito sa ating Twitter account at mabilis lang po kasi mag-retweet. So, kiklik mo lang dito sa baba, retweet. So, andito na kaagad yung news dito sa ating account. At ito yung mga pinipili natin is yung mga posible na maka-apekto dun sa ating mga market. So, halimbawa ito, meron ng gradual reopening sa economy, proposal ng IATF. So, malalaman natin yan for the next few weeks. Kasi sa July 15, magdi-decide na naman kung ano yung mga bagong rules ng ating quarantine. So, although ito, sinasabi ng news na to, mas marami ng activities na pwedeng gawin sa GCQ, which is very good news sa ating economy. Okay, so pasyal na tayo dito sa ating PSEI, konting update lang. So, ano yung nakikita natin na posibleng galaw ng ating market for next week? So, tingin natin, nandito pa rin tayo sa sideways na
trading area ng ating index. So, lalagay pa rin natin around 6,000, pinaka-peak natin, 6,500 nung nakaraan, tsaka yung pinaka-bottom natin is 6,000 naman. So, hindi tayo masyadong nag-lean for this month na siguro positive news na lang yon kung maka-breakout tayo dito sa 6,579. So, bakit? Kahit medyo maganda yung ating market, so makita mo dito sa net foreign buying. So, for the past 3 days, medyo positive tayo, di ba? So, okay na okay yan. So, magkakaroon ng konting upsurge yung ating PSEI index. Pero hindi muna tayo nag-lean na todo-todo na pupunta na tayo dito sa 7,600 kasi Q2 na po, maglalabasan na po yung mga quarterly earnings ng ating mga company. Since nasa modified GCQ or GCQ, karamihan pa rin ng ating mga localities. So, hindi pa rin maganda yung lalabas na earnings at pwede mag-drag na naman yan para sa next na sideways cycle po nitong si PSEI natin. So, nag-lean tayo. Magkaroon na retouch dito sa 6,500. Siguro konting breakout pagdating dito sa filling the gap. And then, saka siya magkakaroon ng rebound ulit, pababa ng konti para naman dun sa pag-digest dun sa mga negative news pagdating po ng ating mga quarterly earnings. Ayan. So, sa ngayon, ang lean natin is from sideways to upward move ng ating index. Overall lang yung nakita natin na sinasabi ko sa inyo na pwedeng magkaroon ng breakout and then sudden retest ulit dito sa ating mga previous support. So, overall, okay yung ating RSI. So, na-review natin last Friday. At pagdating dito sa Europe, so medyo nag-correct po sila, halos 1%. Sa US, wala kasi holiday po nila. And then overall sa Asia is okay naman siya. So, ang makapag-decide ng galaw ng ating market for next week is kung merong mga negative news dito sa PSEI. So, nag-i-scan ako kanina. Wala naman ako masyadong nakitang negative na overall maka-apekto sa ating PSEI. Maliban dun sa news na pinag-uusapan sa ngayon. So, ang pinakamaingay sa ngayon is yung approved na anti-terror law. So, ang hindi kasi masyadong maganda dito sa anti-terror law is yung meron siyang pwede nang mag-detain yung ating law enforcement agencies na mga suspect pa lang yan ng 24 days. So, yung tinatawag nila na warrantless arrest. So, pwede nang gawin ngayon ng ating government. So, hindi natin alam kung ano implication yan. So, malalaman natin kung nagkaroon na ng mga arrest at kung valid ba yung mga ginawang arrest ng ating mga authority. So, the rest, wala naman ako makita masyado. No? So, review natin along the way yung mga blue chips po natin. So, yun lang yung market movers natin na nakikita natin for tomorrow unless may bagong news na lalabas mamayang gabi naman. Okay? So, pasyalan natin yung ating mga blue chips para sa ating mga long-term holders naman na nagtitrade sa mga blue chips. So, overall, ang sentiment natin kay SM is maganda. Pakita ko lang sa inyo kung bakit. Kasi, di ba, yung sudden na upsurge ng ating net foreign buying nung nakaraan, napunta karamihan po dito kay, laki pala kay SM. So, from July 1 to July 3, so makita mo, halos 1 billion yung pumapasok dito kay SM. So, mukhang posibleng may galaw na mangyari dito kay SM. Although, ang ganda ng ano niya, So, halos nakabalik na siya dito sa pre-pandemic area. So, around March. So, parang may gusto pang gawin itong si SM natin. So, dahil ganyan, so, tingin natin magkakaroon na retest dito sa may taas ng resistance. Around 992 or possibly 1,000 pesos. Yung peak niya nung nakaraan is nasa 997. So siguro medyo high chance na makaakyat ngayon sa around 1,000 level itong si SM. Kasi makita mo dito, yung net foreign buying, yung last 3 days na yan, so puro buying po yan. So alam mo na pwedeng mangyari kasi mayroong support po ng foreigners dito kay SM. So naglilin tayo dito sa upward trend po nitong si SM. So yung iba kasi namamahalan dito, di ba? So yung mga traders na kagaya natin, so, halos 1,000 pesos na kasi per share. So, at ang upward move niya na nakikita natin, kung sakali magkaroon siya ng breakout dito sa
around 996 na resistance, is possible magkaroon siya ng 10% na upside versus na risk naman kung ngayon ka palang papasok sa kanya na around 5%. So 2:1, maganda yung reward risk nitong si SM at maganda po yung kanyang net foreign buying. So yun yung mga gusto nating makita sa isang stock. So pataas yung prices, pataas yung volume, meron net foreign buying, and then yung RSI is maganda, above RSI 50, at meron siyang MACD curving na pataas naman. Ayan. So yan muna yung mga titignan natin na levels dito kay SM. Okay? So next po natin si URC. So medyo nag-correct ng konti last Friday. So actually yung expectation ko magkaroon na ng valid breakout itong si URC. Kasi makita mo, last week na mag-review tayo, medyo negative tayo sa kanya kasi hindi siya maka-breakout dito sa ating MA9, di ba? Kung tanda mo. So ngayon naka-breakout na siya sa MA9, and then nagkakaroon na retest dito sa ating MA20. So maganda yung kanyang MACD, so pero hindi pa naman masyadong bukas. Yung RSI nagre-retest ulit dito sa ating RSI 50. So pero kahit papaano okay yung overall chart nitong si URC. Kasi very obvious naman, gusto rin niya talagang tumaas. So kung magdodrawing ka ng trend lines, so kung ito yung previous natin, mag-base tayo dito sa baba, makita mo meron siyang ascending na trend lines na pwedeng uguhit, at saka dito sa may previous consolidation. So halos maka-breakout na siya. So nagre-resist na lang itong previous support natin dito sa around 134, pero in time, kung maganda yung buong overall move ni PSCI, mahihila na rin po itong si URC. So saan tayo mag-expect na kanyang next na resistance kung sakaling akyat siya, kasi medyo good yung vibes natin for this week. So unang-una dito muna siguro tayo mag-lean sa kanya, no? Hindi muna dito. So dito muna kasi medyo parang nahirapan siyang mag-breakout. So ito yung possible na next resistance area mo, which is pwedeng mag-coincide dito sa previous support mo dito sa area na to. So ilan yung reward sa risk? So nagsisukat na tayo ngayon, no? So medyo malaki, siguro more than 8% yung reward, tapos malit lang yung risk mo sa kanya siguro, no? So halos 4% lang yung risk mo kung ayaw mong maipit dito sa, kung sakaling babagsak siya, magkakaroon siya ng sideways. So mag-cut loss ka at 4% dito kay URC naman. So wala pa siyang masyadong volume, no? Itong unang spike na to maganda kasi natulungan niyang itaas yung prices, pero last Friday medyo may profit taking. So overall naman, kahit nag-loss siya negative 2.52%, malakas na support level na tong MA100 ni URC kasi so dalawang beses na siyang nagkaroon ng breakout dito sa area na ito. Ayan. So wala namang bad news na makita tayo kay URC maliban sa ang sinasabi ni COL Financial na call fair value dito kay URC is around 132 pesos. Kaya siguro medyo nahirapan siyang umakyat kasi yung nakikita ng iba, medyo pag lumampas siya dyan, parang above fair value na si URC. Pero normal lang naman yon. So etong mga blue chips kasi once meron mag-umpisang mag-akyatan dyan, nagsusunuran na itong mga to. So may chance pa rin na umakyat siya kahit nasa nandito na siya malapit sa kanyang fair value. So meron siyang konting upsurge na posibleng mangyari po sa kanya. So yun lang muna. Then GGS. So very good ang charts po nito ni si GGS. So very obvious. Medyo malaki po yung buying momentum niya kasi nagsusupport yung kanyang volume. So makita mo dito. So above average yung volume natin, di ba? So kung average ang pag-uusapan ng volume, so siguro nandito sa around level na yan. So wala tayong value kasi picture lang tayo, pero makita mo merong mga nag-spikes na volume at yung noticeable sa kanya is puro green po yung candles na lumalabas. So merong nakapasok diyan na malaki at tumutulong po na umakyat yung kanyang price. So nakita mo, di ba? Once RSI is greater than 50, nagkaroon siya ng rebound. So napakagandang move ang pinapakita nitong si GGS. So kagaya ni SM, malapit na siya sa kanyang pre-pandemic level. So saan kaya papunta itong si GGS natin? So ito yung previous resistance. So malapit na. So sukatin natin kung ilan yung kanyang possible na up move na pwede pa natin makita sa kanya. So ang ganda sana kung medyo dito ko nakasakay, no? So
very obvious, nagkaroon ng bounce dito sa ating MA20. So alam ko nasama to sa last review natin si GGS, di ba? So sabi natin hanggat nagre-resist yung MA20 at magandang yung kanyang trend. So ayan, so nasundan siya ng volume kaya patuloy po na umakyat yung kanyang price. So ang possible up move mo sa kanya siguro dito sa area na to, halos 6% na move. So mapapansin nyo guys, mga blue chips, hindi masyadong nag-aakyatan yung ano niyan, yung mga percent ng gain. So normal na sa kanya niya mga 6%. Very abnormal na sa blue chips pag nakakakita ka ng mga gain na 10%. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga long term or yung mga bago, sa blue chips muna kayo kasi mas madali pong i-predict ng konti yung kanilang galaw. Mas mabagal po siya. So yung reaction mo is makakapag-adjust ka kaagad sa kanya. So kahit medyo pabagsak siya, 'di ba? Nakita mo naman nung huli dito pabagsak. Pakonti-konti lang. So napakalaki ng chances na makalabas ka sa kanya kung tingin mo hindi na maganda bago siya magkaroon ng breakdown. So hindi kagaya ng mga penny stocks natin diyan. So kagaya ni Jackstone, 'di ba? Nakita niyo naman. Umakyat ng 50% and then nag-down naman siya ng 38% nung nakaraan. So ang daming ipit sa kanya. So kaya nga sabi ko pag bago ka sa mga blue chips ka na lang muna, kahit trading ka, dito ka muna sa kanila kasi mas mabagal po yung kanilang mga galawan. So yan muna, yung nakita natin na resistance is pwedeng mag-coincide dito sa previous resistance area natin na 71.74 naman. So medyo malit na lang yung reward mo sa kanya kung papasok ka unless magkaroon siya ng shoot up at magkaroon ng retest dito naman sa 78 pesos. Pero historically, so hindi masyadong pumupunta sa overbought level itong si GGS. So medyo malapit na siya sa profit taking. So once mag-touch siguro dito, baka magkaroon siya ng counting breakdown naman ng price. Pero at least sa ngayon kung hawak mo, maganda siyang hawakan kasi meron pa siyang possible na up move. So laki din ng gain niya, 3.07% last Friday. Ayan. So anong news natin kay GGS? So ang lumalabas dito sa Instagram, so kwento ko na lang. Siya kasi yung isa sa mga may hawak kay di ba? APBI. So nakita niyo naman nag-upsurge si APBI ng ilang percent mula sa kanyang fair value naman. So hawak kasi ni GGS, ito yung nabasa natin, 60% ownership dito kay APBI. Ayan. So since nag-upsurge yung values ni APBI kahit medyo padaos-dos siya, malaki yung yung impact nito sa bottom line nitong si GGS po natin. Kaya medyo maganda yung kanyang upsurge move. Okay? So next tayo kay Meg. Natin si Meg. So oops, nagkamali tayo. So itong si Meg, medyo meron siyang magandang recovery, no? So hanapin mo natin yung mga key levels niya. So RSI above 50. So very good. Meron siyang MACD curving. So pataas yung momentum ng kanyang MACD. So hindi pa naman bullish kasi hindi pa siya masyadong nakaakyat. And then yung price action is okay. Yung volume hindi masyadong maganda. Pero kahit pa paano, sinasabi ng price action is gusto niyang umakyat ulit. So mapapansin mo dito kay Meg, tagal ko na rin nasabi ito. No? So meron siyang pag umakyat siya, dire-diretso siya and then makapag-draw ka ng trend lines. Tingnan mo dito sa kanyang second wave nung nagkaroon tayo ng recovery. Meron din siyang upsurge, di ba? So makita mo, nagsusupport yung ating trend lines sa kanya. So ganun din kaya ang pwedeng mangyari sa kanya kung susundan mo lang yung mga trend lines. Nagbabago lang yung direction niya once ma-break itong sunod-sunod na pag-akyat niya. So nakita mo, nagkaroon ng breakdown. Medyo matagal yung sideways. Nagkaroon ng breakdown. Nag-retry siyang bumalik. Hindi niya kaya. Nagkaroon ng more than 2 weeks, 3 weeks na sideways. So ngayon, meron na naman siya isang cycle na binubuo. So medyo optimistic karamihan dito kay Mega World sa ngayon. So kahit papaano kasi, 'di ba, medyo easing na yung GCQ natin. So magtutuloy-tuloy na yung kanyang business. So yung overall move niya, so meron siyang magandang trend channel na binubuo. So kung magtuloy-tuloy yan, maganda rin yung niya na reward niya na. Medyo mataas-taas yan. So more than 15% yung expectation natin sa kanya kung sakaling matuloy yung upward move nitong si Meg natin. So lagyan natin yung resistance.
So kung medyo conservative ka dito, pero nakikita natin sa trend lines, baka dito na siya magkaroon ng retouch at around 3.66 naman. So hopefully ganyan yung mangyari sa kanya para kung trading lang yung pasok mo sa kanya, maganda yung reward risk niya, di ba? So 2:1 yung reward risk na pwede mong makuha dito kay Meg naman natin. So bakit kaya gumagalaw itong si Meg sa ngayon? So matatandaan nyo nung nakaraan, meron tayong mga news sa mga Pogos, di ba? So si Meg kasi isa dun sa mga nirerentahan ng mga Pogos natin. So alam ng karamihan yan, si Meg, si Philinvest, si Double Dragon. So meron mga Pogo na nag-invest ng rental sa kanila. So ang problema kasi, dalawa yung major Pogos na yung umalis. So yung Sun City, nakalimutan ko yung isa. So may news tayong nilabas nung nakaraan. Yun yung catalyst sa kanila bakit dati medyo nagbagsakan na naman itong si Meg, at yun nga yung mga hindi pa masyadong okay yung quarantine rules, pero ngayon medyo nagsusubside na yung bad news na yun. So merong nilabas na news yung ating BIR, so mukhang sila na yung nag-giveaway kasi paalis nga naman yung Pogo laki ng binibigay na revenue, and then yung mga lalong-lalo na yung trabaho po ng mga tao. So nag-alisan sila. Yung iba, maraming nawalan ng trabaho. So, ginawa ng BIR, so eases tax rules for Pogos to pay resume operations. So, mukhang bababaan nila yung tax na babayaran ng ating mga Pogos para hindi na po sila umalis. So, basahin niyo po yung details ng ating news regarding kay BIR galing po kay inquirer.net naman. Ayan. So, tingin natin yung isang magandang catalyst para mag-rebound, pabalik po yung price nitong si Megaworld po natin. So, ang ganda ng ginagalaw niya, no? So, after magkaroon ng sell-off, meron pala siyang earnings, no? Negative 7.66. So, it's okay. Better than average na loss ng iba nating mga businesses. So, okay din yung kanyang annual earnings. So, kahit papano, okay yung upward move na pinapakita po nitong si Meg natin. So last Friday nag-gain siya at nagkaroon ng tinatawag natin na gap up, which is a good sign of bullishness dito naman kay Megaworld. Ayan, so yun po yung nakita natin sa kanya. Next natin si Ali. So property itong si Ali, ha. So medyo nag-pause, pero gain pa rin naman siya 0.57%. So indicators tayo. Okay yung RSI, medyo okay yung MACD. At medyo maganda yung ating galaw ng ating mga charts. So meron kang low, higher low, higher low. So ibig sabihin, merong gustong puntahan itong si Ali natin. So mapapansin nyo guys, dito sa mga blue chips, so masyadong mabagal ang galaw, di ba? Kaya mag-expect ka talaga matagal ang anihan dito sa mga blue chips natin. So, yun nga lang sabi ko nga sa inyo, di ba? So, okay lang na matagal ang anihan dito sa mga blue chips. Ang ano lang doon, wala silang volatility na kagaya ng ating mga penny stocks. So, sa penny stocks, pwede kang mag-loss ng 10% isang araw lang. Dito sa blue chips, so pwede mong i-control yon. So, few percentage, makokontrol mo kung ilan lang yung loss na pwede mong ibigay sa kanya. So, medyo hindi maganda yung volume. So, hindi kagaya dito, meron siyang accumulation. And then dito, medyo puro selling pa itong si Ali. Pero, tingin natin, basta aarangkada si PSEI, yung ibang mga blue chips natin, hihilahin din itong si Ali. So, ang major catalyst natin for the coming few months, siguro around November or October dito kay Ali, is yung kanyang REITs. So, yung REIT natin. So, meron tayong review about sa REITs, ha. So, tignan nyo yung channel natin. So, mag-release itong si Ali ng ilang businesses niya for REITs naman. So, may advantage kasi yung REITs. So, check mo dun sa video natin. At yung advantage naman kay Ali, once malist yung isang company niya sa REITs, additional inflow ng capital, which is, tingin natin yun yung huhuli pataas ng kanyang prices naman. So, actually, yung current location nitong si Ali, kasi kung trend lines ang pag-uusapan, so medyo nahirapan pa siyang sumilip, di ba? Pero once makasilip na yung price, ang ganda ng reward risk nitong si Ali. Kung medyo magkaroon na siya ng breakout dito sa ating MA20, kasi ang risk mo sa kanya 6%, then yung possible reward mo is medyo mataas kung magtuloy-tuloy na umakyat po yung kanyang price. So ang kanyang next resistance possibly dito sa 38
pero kung medyo bullish ka sa kanya, dito sa tinitingnan natin na area kung saan siya pwede magkaroon ng 13% or 2:1 na reward risk naman. Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, be very patient sa blue chips kasi matagal na matagal po bago sila makakyat. So kita mo naman, ilang days or ilang weeks, nagda-down siya ng more than 2 weeks, nagka-up siya ng halos 1 week lang, and then nagda-down ulit ng mga more than 2 weeks. So ganun yung cycle po nitong si Ayala natin. So anyway, overall is okay po yung trend niya kasi meron kang madodrawing na uptrending channel. Okay? Next natin si Jollibee. So meron din tayong news na nasagap nung nakaraan, di ba? So medyo magkakaroon ng easing din ng controls sa mga dine-in. So siguro kaya biglang na-revive na naman yung prices nitong si Jollibee. So kung sakaling akit, maganda yung pinakita niya. So after niya magkaroon ng dumas-dos yung price niya, mag-correct siya dito sa consolidation. Nagkaroon na siya ng higher low. So ito yung low. So madaling makita, di ba? Low. Ito yung low, higher low, and then higher low. So mukhang gusto rin ni GFC sumabay sa karamihan ng ating blue chips. So mag-drawing ka ulit ng trend channel sa kanya. So medyo na-on siya dito sa area na to. Maraming na-dismaya kasi ang tagal-tagal, hindi pa rin siya maka-breakout dito sa ating MA100. Pero sa ngayon, medyo maganda kasi last Friday nag-gain siya ng 0.34%. Nag-gain na siya ng bumalik na siya sa 147 pesos naman. So kahit pa paano yung outlook niya for the short term, maganda itong si Jollibee, yung RSI above RSI 50. Pero yung MACD hindi pa masyado, no? So konting push pa para umakyat yung ating MACD para tuloy-tuloy na sumunod siya dito sa ating trading channel. Ayan. So, yan lang muna yung nakita natin sa kanya. At most siguro, so either dito sa 180, so nasabi ko na rin nung nakaraan, no? Kung medyo bullish siya dito sa 180 or kung medyo recovery lang to ng price action is around 165 yung pwede mo pong i-target sa kanya. Kasi maganda na meron na siyang higher lows, so may high. So, maghahanap siya ng another high na naman kasi meron na siyang uptrending na channel. So, meron siyang earnings. So, negative 15%. First quarter, negative 253%. So, yun nga lang, medyo tempered siguro yung pag-akyat nitong si Jollibee. Kasi expect natin, Q2, hindi maganda yung mga business companies natin. So, hindi natin alam kung aabutin niya itong 165. So, yun nga lang, nakita lang natin, meron siyang uptrending channel na binubuo sa ngayon. So, hindi naman tayo nag-delay na babalik siya kagad dito sa 220 or 200 pesos kasi nga hindi pa rin po maganda overall yung business nitong si Jollibee natin. Okay? So sunod po natin. So, SMC. So, hindi siya masyadong gumalaw, no? So, okay na sana last Thursday. So, parang gusto niya magkaroon ng breakout kasi kahit papano okay yung volume. Pero nagkaroon naman siya ng pause. So, Friday kasi at medyo matagal bago umakyat itong si SMC. So, ang tagal na niyang nagko-consolidate dito sa area and then hindi siya pinayagan ng ating MA100 which is yung kanyang matagal-tagal na resistance level sa ngayon. So, medyo sideways muna yung nakita natin dito kay SMC. So, drawing lang tayo ng sideways channel. So, yan lang muna yung pwede nating puntahan sa kanya. So, meron pala siyang mover. So, meron siyang maliit na dividends. Tingnan natin kung may dividend play na pwedeng mangyari. Pero kung volume lang guys, ang pag-usapan, average lang po yung volume nitong si SMC. Kaya medyo nahirapan po siyang umakyat naman. So, ilalagay muna natin yung resistance is slightly above ng ating MA100. Kasi kahit papano, meron naman siyang trend lines na binubuo dito sa bandang baba. Makapag-drawing ka sa kanya. Medyo pataas naman ng konti yung kanyang base. So, medyo nahirapan nga lang siya sa MA100. So, tingnan natin. Sana mag-support yung ating MA20 para hindi isang maliit na trading range ba to? Natin na. So, 10%. So, medyo maliit na trading range dito kay San Miguel naman. So, sa ngayon, kulang pa ng volume itong si SMC. So, siguro kailangan pa niya ng maraming catalyst. Okay? So, yun lang muna. Next natin si ICT. So, medyo okay itong si ICT, di ba? So, okay po yung charts nitong si ICT. Kita mo, yung volume na yan. Ganda ng volume na yan. So, silipin natin kung net foreign buying yung volume na yan. Para dito kay ICT naman. So, mag-drawing tayo ng mga
trend line. So, ayan o. So, ganda ng kanyang RSI. Above RSI 50, above average volume, price action, okay siya. So, nag-hold yung ating MA20. Kala ko nung huli, hindi na niya kakayanin, no? So, makapag-drawing ka ng maayos na trend lines. So, kung overall titigan mo, halos puro green po yung candle nitong si ICT. So, parang may gusto siyang puntahan. So, sana yan yung direction na pinupuntahan itong si ICT. So, kung yan yung direction niya, medyo maganda yung reward risk niya kasi ang risk mo is nasa 6%. Ang reward mo sa kanya is possibly dito sa resistance na around 10 to 12% naman. So, halos 2:1 yung reward risk kay ICT at may kasamang volume at okay sa atin yung RSI. Tingnan natin sa net foreign buying. Maliit lang pala, no? So, hindi siya ganun kalaki. Anyway, saan kaya tong volume na to, no? Cross trade lang ba to? So, wala siyang masyadong net foreign buying. So, meron pa rin siguro mga locals to, gustong pataasin talaga yung price niya. So, maganda kasi yung kanyang trend direction. So, yan lang muna. Hinakita natin kay ICT. And then, lastly, si MPI. Tingnan natin kung anong nangyari. So, nagkaroon siya ng breakdown doon sa kanyang MA9. Pero, nagtatry siyang mag-recoup dito sa ating MA20. So, yung RSI still above 50. Ilagay natin maayos. So, still above 50. And then, so, nagkaroon na siya ng breakdown. So, ang next support mo is, bumalik na pala siya sa loob ng box natin, no? So, kung magdodrawing ka kasi ng isang malaking box, bumalik na siya. So, ito yung box niya nung huli. Itong area na to. Anyway, ayun yung lumabas. So, dito yung ating next resist support level. Okay. So, yan muna yung titignan natin na critical level dito kay MPI. So, hindi na niya kinayang tumuloy at parang gusto niya magkaroon ng sideways. So, kung meron kang trend lines, so, eto na lang muna. So, meron tayong bagong trend line sa kanya, hindi nag-materialize yung MA9. So, magkakaroon siya na retest dito sa trend lines na to. So, kakayanan kayang umakyat nitong si MPI. So, sa direction po ng kanyang RSI, medyo hindi maganda. Meron kang price movement na hindi gumagalaw. Meron kang divergence ng ating RSI at medyo pababa yung kanyang MACD. And then, medyo nawawala yung kanyang volume. So, meron tayong nakita news sa kanya. Hopefully, maging catalyst. So, ito pala yung kay no? SMC. So, nakalimutan ko pala. May news dito kay San Miguel kanina. So, siguro hindi naman masyadong significant. Meron siyang bagong testing hubs na kanyang swabbing siguro. So, hindi natin alam kung kumikita yung mga ano natin dito, no? Itong mga San Miguel Corporation natin. Kasi ang balita ko, more than 3.5 ba yung kikitain nila sa isang swab test. So, hindi natin alam kung ilan yung margin nila doon, kung nasa 20 or 30% yung gain nila doon. So, hopefully maging catalyst kay San Miguel para makaiwas sa kanyang sideways. So, ito yung nakita natin na pwedeng maka-apekto kay MPI. Sana mag-effect siya kasi kung hindi, medyo warning sign yung RSI, medyo pababa. Although RSI above 50. Kaya nga lang, sinasabi ng volume, medyo mas madami yung seller sa kanya kaysa sa buyer. So, ito yung nakita natin na pwedeng maka-apekto sa kanya, nilabas last July 3. So, DTI Chief sees swifter flow of vehicles, goods with launch of NLEX Harbor links segment. So, alam naman natin si MPI, mga tollways. And then, kung hindi man masyadong maka-apekto to sa kanya, pabukas na kasi yung economy natin. So, siguro, kikita na ulit yung kanyang mga tollways. Ayan. So, basahin nyo po itong news na to na pwedeng maka-apekto naman dito kay MPI natin. So, kung charts lang ang pag-uusapan at dun sa indication na magbubukas na yung economy natin ulit, so, sa Q2, ano ba nangyari dito sa Q1? So, negative 34%. So, most likely, hindi rin maganda yung kanyang second quarter earnings. So, just watch out kung magkaroon ng breakdown dito sa 3.59 na support level natin. So, alam mo naman, pag nagbe-breakdown yung mga support natin, so, as much as possible, dapat yung MA9 nasa above ng ating MA20. Kung hindi, magkakaroon muna siya ng konting correction. So, ang next support mo, kung sakaling hindi yan mag-support, is dito naman sa 3.3
36 level. So yun kasi yung pinapakita ng RSI. So wala pa siyang up move, walang volume, and then medyo sideways yung price movement. So sana yung mga news na reopening ng ating economy from GCQ to MGCQ makatulong sa bottom line ng business po nitong si MPI natin. Ayan. So yun lang muna yung nakita natin sa ating mga blue chips. Balik tayo dito sa ating PSEI. So yun. So sana by next week magkaroon ng retry sa 6,500 itong si PSEI para mahila po yung ating mga blue chips. Ayan. So yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Add mo lang ako dito or follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. And then follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account. And then try natin kung merong papasok dito sa ating page na ginawa. So pwede na kayong mag-start na pumasok dito. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kung masustain natin, di sustain natin. Pero kung hindi, balik tayo dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.